Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin. Good news ngayon na Senator Pia Cayetano nasampulan si Erwin Tulfo. Aba, Senator Loren Legarda sinupalpal ang witness. Nako yan po mga kababayan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga karbi natin, simulan na po natin to. It's just to provide clarity for this representation and just a few questions to Attorney Lotok. Yes, Your Honor. Yes. Attorney Lotok, sa paragraph 53 ng Affidavit of Investigation na iyong pinirmahan, sabi niyo po na the Vice President's statements were brought about or motivated by unpleasant circumstances occurring before November 23, 2024 press conference. I believe, nabasa ko po yan. Yes. Your Kasama Honor. ba ho dito yung pahayag ng Vice Presidente noong Oktubre 18, 2024? Yes, Is that Your part Honor. of your affidavit? Opo, Your Honor. Yes. Bago naman po magsimula ang press conference noong November 23, mayroon mga pangyayaring kasama ang Chief of Staff, si Attorney Zulaika Lopez, na may kinalaman sa mga na-cite in contempt, sa camera, detention, Opo. medical emergency, at mga planong paglilipat. Yes, sa Your Honor. hindi pa po ako tapos. Sorry po. Ng piitan sa Correctional Institute for Nagmamadali Women ka ba? sa Mandaluyong. Tama po ba na mga pangyayaring ito ay naganap ilang oras bago yung sinagawang press conference na pinakita ilang beses sa video? Yes, Your Honor. Kasama ho yan sa Yes. investigation namin. Kahapon po, sinabi po ng testigo, kayo po, na kinonsider ng NBI yung so-called bigger picture. I think those were the words that you used. Sabi niyo pa, you put all the pieces of the puzzle together in your own words. Yes, Your Honor. Yes. Para malinaw lamang sa impeachment court, trying to absorb everything, san po yatang bahagi ng affidavit of investigation nakasaad yung mga factual findings ng NBI tungkol sa mga pangyayaring November 22 and 23 bago yung press conference. I was perusing the affidavit of the investigation and I could not find the detailed circumstances leading to November 23 where admittedly there was emotions like an emotional hyperbole or an outburst, but the events leading to the press conference. San po yun sa inyong affidavit? I think, Your Honor, nasa affidavit of transcription ho yan. I Transcribe ho yan as read it attachment. a few times. I could not see the detailed events leading to that. Having mentioned the medical emergency, the transfers to the Correctional Institute for Women, and so that the person who will read the affidavit will have a accurate, factual, and complete appreciation of the events leading to the press conference. Yeah. Perhaps your view, having been the person who filed the complaint, may have a different perhaps appreciation from my view because I find it somewhat incomplete. And that is just my comment on this because you clearly said you put all the pieces together. And during that time, alam ba ninyo na habang sinasagawa ng NBI ang investigasyong ito, may nakabinbin na direct assault, resistance, and disobedience to authority at grave coercion laban sa Vice Presidente kaugnay yung insidente nangyari sa ospital, sa Veterans Medical Center. Narinig ko lang po, Your Honor. Pero Yes, hindi you ko po aware sa heard about facts na that, yes. And was there an investigation that was done regarding that
incident? I think ang focus po namin, Your Honor, is yung violation ng grave threats by the Vice President and inciting to sedition. Now, pagdating ho doon sa nangyari sa Vice Presidente, yun nga sabi ko, hindi ako aware sa kabuuan ng facts na yon. Grabe no, pagdating sa Vice Presidente, parang wala silang pakialam. Ganun pang lumalabas dito mga kababayan ha. Pagdating sa Vice Presidente, wala kayong pakialam. Yun po ang gustong i-point dito ni Senator Loren Legarda. Baka yung ibang agency nag-imbestiga po doon, hindi ako aware, Your Honor, doon sa circumstance na yon. And so, would the answer, Attorney Lotok, be a no? Were these taken into consideration in the investigation? Again, Your Honor, Or would this be a yes, meaning it is contained in the affidavit, which I'm trying to look for as well? Nasa affidavit of transcription po yung nangyaring usapan during that time. Nag-execute ho ng affidavit of transcription ng agent on case, Your Honor. Actually, ilang beses ko po binasa yung affidavit, and what I see is there was a focus on the October 18, but on all the events on November 22 and 23, the detailed events leading to the emotional outburst did not seem complete. And that's what I'm trying to elicit from Attorney Lotok, our witness, because when we say that we had considered the bigger picture and all the facts and circumstances leading to the cases of great threat and inciting to sedition that were recommended, we want to understand the whole process and the factual context in which it happened. Because if you are to take snapshots of events and focus on October 18 and the press conference, it can shock any person. However, if you see as well the events leading to the emotions and the detention of the Chief of Staff and the Vice President herself, iba pa yung kasong ito, iba pa yung nadetina, iba pa yung sinampang kaso at pinagsarahan ng pinto ng ambulansya, kaya nagkaroon ng kasong ganon. I tried to read the affidavit a few times and could not find such a comprehensive enumeration of facts by the NBI, and that's why, thus, this query. Pwede na po, Your Honor. Yes, please. Meron hong affidavit of transcription kung anong nangyari, and then nag-submit po kami ng authenticated na video para humakita ng mga senator judges natin kung what happened during those dates for appreciation po ninyo. So makikita ho rito kung ano yung nag-took place during the November 23, 2024 online press conference. But then again, as I've said at inexplained, Etong si Lotok mga kabayan, talagang nakafocus lang siya doon sa grave threats ni VP Sara, no? Pero yung dahilan kung bakit nasabi yon ay hindi niya masabi, no? Parang ang ayaw niya, iniiwasan niya mga kabayan, di ba? ko na rin ito kahapon, Your Honor, if I may. Kinonsider namin yung situation ni Attorney Zulaika Lopez. Nakita namin yung complaint niya, yung reklamo niya, yung health condition na sinasabi niya. Sinama din po namin yon na ano ba yung nangyari. Taking all the situations or the facts and circumstances attendant to that event, hindi ho na alter yung the fact na nag-utter ang Vice President ng grave threats against the three. Despite of the fact na merong emotional situation na gano'n, hindi rin ho na-alter na merong violation na ginawa yung Vice President during that online press conference. And as a matter of fact, even before that
emotional situation, maliwanag ko doon sa utterances, even before that emotional situation, sinasabi ko doon sa utterances, meron na akong kinausap. So nag-trigger na ho yun, ma'am. Meron na akong kinausap na isang tao na papatay sa presidente, sa first lady, at doon po sa Speaker of the House. So, kahit sinama po namin siya to consider everything, again, Your Honor, hindi ho na bago yung utterances na ginawa ng Vice President. Hindi rin ho na bago na yung instruction niya is relentless in killing the tree. Yes. Attorney Lotok, what I've been trying to ask is not just the utterances which we've watched several times, but all the events leading to the utterances. And that is what I want. I understand what you're saying, that there were attachments or transcription, but the transcription would not be considered an assessment or an investigation. These were perhaps attached as transcription. And you earlier said that the threats are circumstantial. So the and that is the reason why I was looking for that in the affidavit of the investigation. In short, para pong nakulangan ako, pero kung sinabi nyong inattach nyo yung transcript, so be it. But then, if you will read the 50 plus pages again of your investigation, it seemed to me, at least at this point, that snapshots were taken focusing on the October 18 and the utterances, but there seemed to be events leading to it that may have not been included. With But I will indulgence of Senator leave it at Judge that. Legarda, Yes. kindly wind up, ma'am. Yes. So the last question, thank you, Mr. Presiding Officer. Na-interview rin niyo po ang mga miyembro ng media and you asked them factual information. Did you also ask them about the emotional state ng mga kalahok sa media, yung mga pangyayaring naganap bago ginawa yung mga naturang pahayag? In short, not just the factual statement, but the atmosphere, the events leading to that Zoom press conference that led to the perceived or alleged utterances. Wala po yan sa minutes of meeting, sa Q&A. Wala po yan, Your Honor. Should you not have asked the members of media and the others who were part of that so that you would have, in your own words, sir, the complete picture so that everything is taken into consideration on why such a highly placed person would give such utterances because such conditions existed that just might have elicited it. But you did not do that investigation or at least conversations with the members of media. I leave it at that. Thank you for answering my question. Si Regional Director ng Senator Robin NBI Padilla. sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? Golden Boy. I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo no, sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir, Baka ma-promote na naman po kayo. from investigation 1, 2, 3, noong Good point. 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yun? Sa isang taon po Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. May maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, mapunta sir. to? In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung
ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa Bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. Yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Baka Pangalawang malakas to. tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Mhm. Kayo po mismo May na-filean kaso ka ng ba? kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So sir. yes po. Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Aray ko. Hindi ko na humaalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, I So think meron Makati po, no? Court yun. Oh. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary. Aray ko. Diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakalap Yun, namin. May dalawang Chinese na nagkagustuhan na. nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 Involved months na naman yung overstay at pinaghahanap din ombudsman, ng mga Ano pong kababayan. kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may Grabe, mga no? kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? Oh, kay BP Sara lahat naaalala ng hinayupak na ito, no? O, kay BP Sara lahat naaalala niya pero pagdating po doon sa kaso niya, hindi niya maalala mga kababayan, niloloko tayo nito. Grabe. if I'm not mistaken, arbitrary detention, may Yun. ganun ba? May unlawful arrest? Ganun ba? Siguraduhin mo. Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Nako. Wala akong problema, Your Honor. Oo, Sasagutin po kakapal. namin yan. Apo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung Binibitin kopya pa ni niyan, ombudsman. siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, binigyan ibig niyo ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from ombudsman. Oh, di ba sir. po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your katulad- Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman. Eh, Pag meron na hong notice Wala ang po kayong ombudsman, notice hanggang ngayon? Sa Wala pa ombudsman? po, Your Honor. Yan, Yun nga ka. inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification Yun, na naging fake yung madaldal na, notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad
Definitely, hindi ko Lalong-lalo namin na po. tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, Nako. mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo, opo. Meron po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo, Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at Yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo yun? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya Andyan, no? na mga namumuno dito sa ating bayan? Correct. Na luma- Andyan, no? Mga kabayan, nasa likod lang ninyo yung mga komunista. Di ba? Nasa likod nyo lang yung mga komunista, mga karbi natin. Andyan sa likod yun. Andyan si Castro. Di ba? Nakita ko minsan dyan yung iba pa, nandyan mga kabayan. Nandyan lang sa likod nila sa prosecution. Nandyan po mga komunista, mga kabayan. Anyway, ito mga kabayan, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below. At ito mga karbi natin, pasadahan din po natin to. Ito pong, teka lang na yan. Yan. Oh. Sabi po dito ni Senator Pia Cayetano, sobrang pahiya dito siya, no? Eto mga kabayan, no? Sobrang pahiya si Senator Tulfo dito po kay Senator Pia Cayetano. Kasi ito po ang sabi dito, no? My fourth example is a senator. Ito ay patungkol sa grave threat, mga kabayan. Pag sinabi niyang kwekwelyuhan kita, bibit-bitin kita, palalayasin kita, is that a grave threat? Tapos sabi niya pa, I'll add some details, no? If that is supposedly addressed to another senator and she is a female senator, like me, na kahit na isa pong kilalang runner, marathoner, and a non-violent person, is that a grave threat? Nako, ayan mga kabayan, nasampulan na. Nasampulan na itong si Senator Erwin Tulfo ng grave threat. Kasi diba, nung nakaraan mga kabayan, pinagbantaan niya. Sino po bang pinagbantaan niya mga kabayan? Yung mga minority senator ngayon. Diba? Na kwekwelyuhan. Kasi Senator Marcoleta yata yun mga kabayan. Pinagtanggol pa nga ni Senator Robin Padilla. Sabi ni Senator Robin Padilla, ako ang kwelyuhan mo. Ako ang bitbitin mo palabas ng Senado. Diba? Hanggang yabang lang pala, hindi naman ginawa mga kabayan. No? Nag-public apology pa. Dahil nga mali siya mga karbi natin. No? Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Kenneth, good question po, Senator Judge Pia. Hehehe, ayan good question ma'am. Grabe naman po yan, Senator Pia. Bukol. Pati piti po tuloy si Uncle Bendalo. Ayan. Ang excited, sabi po dito ni Asop Marie. Ang excited ako ay kay Matibag. Magkakaharap na sila ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito yun, no? Ito po yung mga pinagsasabi ni Tulfo, Erwin Tulfo. Open nyo natin to. Sabi po dito,
Erwin Tulfo nagbabala na bibit-bitin at kwikwelyuhan ang mga magsasagawa ng ibang Blue Ribbon hearing. Ayun, no? Kwikwelyuhan, bibit-bitin mga kababayan. Hindi po ba ito grave threats mga karibin natin? Kasi pag sinabi mong kwinelyuhan at bitbitin, ay may mangyayari talaga sa iyo mga kababayan. So Senator Tulfo, yari. Ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below at eto. Pasadahan din po natin to. No? Sabi po dito, sabi po ni Lutok, the evidence is clear. Aba, klarong-klaro na sa kanya ang ebidensya mga kababayan. Pagdating kay BP Sara, talagang very clear siya mga karibin natin at hindi niya mababanggit no, na ang cause ng galit ni BP Sara ay itong mga binigyan ni BP Sara ng threats. BBM, Lisa, and Martin, di ba? Sabi naman po ni Attorney Mark, according to you. Di ba? According to you, it is very clear. Kasi nga, kahit anong gawin ni Attorney Mark dyan, no? Balik-balik ta rin ka man, the script is very clear, no? Is to convict BP Sara. Yun, kaya nga nandyan ka, Lutok. Alam namin yan. Bigla naman pong pinagtanggol ni Attorney Ligutan, yung kanyang kliyente, mga kababayan. Sabi po dito, I move that the Defense Counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. Anong unprofessional remarks? Eto Ligutan. Sa pag-ano ninyo kay BP Sara, sa pag-aakusa ninyo kay BP Sara, sa pagsisira ninyo sa pangalan ni BP Sara, hindi lang ikaw, linalahat ko na. Simula pa noon sa House of Representatives hanggang ngayon mga kababayan, alam namin na sinisira ninyo ang pangalan ni BP Sara. Sabi niya, we are in front of national TV. Nahihiya pa kayo sa national TV na makita kayo? Na pinapahiya kayo ni Attorney Mark? Diba? Kung araw-arawin nga ng kliyente mo, ng mga House of Representatives, diba? Kung araw-arawin niyang ipahiya si BP Sara sa national TV, nag-react ba si BP Sara? Hindi. Because karapatan nila yon, diba? Tapos ngayon dyan, aray ko. Yeah. May hiya pala kayo. Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below at eto ang matindi Eto pong si Attorney Russell Del Rosario. Sabi niya po dito mga kababayan, teka lang. Sabi po dito ni Del Rosario, hindi umaten sa impeachment, hindi sumusunod sa NBI subpoena, hindi sumusunod sa mga COA rules, hindi umaten sa budget hearing. BP Sara does not respect the government of which she is a part. Bakit natin gagawing presidente? Huwag yung gawing presidente, hindi naman namin kayo pinipilit. Lang yan. Hindi namin kayo pinipilit na iboto ninyo si BP Sara bilang presidente. No? Mas maganda nga yun, hindi nyo na iboto. Bakit? Mababawasan yung mga bulok sa ating gobyerno. Yung mga botante, mga kababayan, na mga bangag din. Diba? Naboboto kay BP Sara. Yeah? Ito, isa-isahin po natin. Hindi umaten sa impeachment. Nasa constitution po ba na pwedeng hindi umaten sa impeachment ang isang ini-impeach na vice presidente? Yes, nasa constitution po. Hindi sumunod sa NBI subpoena. Bakit pa kailangan ng subpoena? Hindi na nga kailangan umattend Di ba? Ito pa. Hindi umattend sa budget hearing. Ay nako, umattend po. Bulag ka lang. Di ba? Tapos sabi niya pa dito, sa COA. Anong hindi sumunod sa COA? Tingnan nyo nga. Unmodified yung lahat palpak yung mga sinasabi niya. Mga kabayan, palpak lahat. Di ba? Hindi daw sumusunod sa COA unmodified opinion nga yung audit result sa kanya Di ba? Alam mo itong attorney nito parang hindi attorney, hindi marunong magbasa, hindi marunong mag-analisa ng mga balita. Di ba? Yan ay opinion lang natin mga kabayan based sa sinasabi niya at base po sa mga balita na naririnig natin,
Ano po ang sabi niya, bakit natin gagawing presidente? Problema na namin yun, di ba? Problema na yun ng mga DDS, di ba? Kung gagawing presidente or hindi. Huwag ka na makialam, di ba? Dahil kayo, hindi naman kami, although nakikialam kami kasi sa presidente ninyong bangag, di ba? Nagsasalita kami against sa mga ginagawa dahil alam naman natin na parang sobra na rin naman to. Patong-patong ang utang, wala namang nangyayari sa bansa, saan napupuntang pera? Kaya pala, dito pala sa mga mali-maleta. Diba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, last po natin pag-uusapan, ito pong si Attorney Lopez, diba? Si Attorney Zuleika Lopez at Bello, mga kababayan, ay inalis na ng prosecution bilang testigo sa trial ni BP Sara. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo umatras? Dapat tinuluyan nyo na si Attorney Zuleika Lopez na magkaalaman na. Nang magkaalaman na. Alam nyo kung bakit hindi nila yan hindi nila tinuloy si Attorney Lopez? Magkakaalaman kung bakit nagalit si BP Sara. Di ba? Magkakaalaman na kasi dinetain nila, kinontempt, dinetain at ginipit nila si Attorney Zuleika Lopez. Di ba? Magkakaalaman kasi kaya wag na lang. Hindi pabor sa atin, hindi pabor sa kanila. Yan ang inisip agad nila di ba? Hindi pabor sa kanila kung iimbitahan pa natin to. Baka kung ano pang sabihin nito, malaglag pa tayo. Di ba? Yun po ang ating nakikita dyan. Okay? Sabi po dito ng ating mga kababayan, takot kasi huhukayin ni Lopez ang libingan ng Article 4 na yan. Aray ko po. Natakot lang yan. Sabi po dito, biglang urong yung bayag nila. Bakit kaya? Dahil nga magsasalita talaga si Attorney Lopez. Walang alisan ng testigo. Di ba? Nakakapagduda naman yata kung naka-line up na aalisin pa. Correct. Nakakapagduda kayo. Walang alisan ng testigo. The more, the merrier. And the more testimonies, the more evidence na talagang pwede ninyong isalpak para makonvict si BP Sara. Sige na, para makita po ng taong bayan, no? O bakit kayo umaatras ngayon? Yun yung tanong dyan mga kababayan, bakit kayo umaatras? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin po mga kababayan. Maraming salamat po.